Kabanata 756 ng A Record of a Mortal's Journey to Immortality, Immortal Realm. Kabanata 756, ang kasunduan. Kahit sinong Golden Immortal ay kayang gumamit ng isang third-grade Immortal Treasure, ngunit ang isang Golden Immortal ay walang sapat na Immortal Spiritual Power upang ilabas ang tunay na lakas ng ganoong kapangyarihang kayamanan. Kaya naman, kakailanganin ninyong pagsamahin ang inyong mga immortal spiritual power upang maisakatuparan ito, sabi ni Liu Qi. Isang nag-aalinlangang mukha ang lumitaw kay Hanli nang marinig ito. Bakit ka pa nag-aatubili sa ganitong panahon, kapatid na Li? Ganap na nating kinalaban ang Tribong Infernal para lang makarating dito. Kahit na magawa nating alisin ang Baleful Qi sa ating katawan sa mga Baleful Cleansing Pond na ito, gipit na tayo. Ang tanging paraan para mabuhay tayo ay ang iligtas si Patriarch Liu Qi, pagmamadali ni Fox 3. Naparito kayo ng ganito kalayo para sa mga Baleful Cleansing Pond. May katuturan nga naman. Kung hindi, sa anong dahilan pa maglalakas loob ang mga cultivator ng True Immortal Realm na katulad ninyo na pumunta ng napakalalim sa Ozure City? Kung sa bagay, alam nyo ba ang mga panganib ng mga Baleful Cleansing Pond? Tanong ni Liu Qi. Pakiusap, liwanagan ninyo kami, kagalang-galang na Patriarch, pakiusap ni Fox 3. Nakita mo naman ang lakas ng Azure Lightning Chain kanina, di ba? Iyon ay bahagi lamang ng lakas na hinugot ng mga Ron sa mga Lightning Entrapment Chain. Ang mga tunay na lawa mismo ay daan-daang beses na mas mapanganib. Patawarin ninyo ako sa aking katapatan, ngunit kung papasok kayo sa mga lawa sa kasalukuyan ninyong kalagayan, mapapatay muna kayo bago ninyo pamalinis ang inyong mga katawan mula sa Baleful Qi, paliwanag ni Liu Qi. Nagpakita si Hanli ng isang mapagbantay na tingin patungo sa mga lawa ng kidlat nang marinig ito, at kasabay niyon, mas naging maingat siya kay Patriarch Liu Qi. Malinaw na sadyang hindi niya pinigilan si Fox 3 sa pagtatangka nitong putulin ang tanikala, at malamang na ginawa iyon upang ipakita sa grupo ni Hanli ang tunay na lakas ng mga lawa ng kidlat para magamit niya itong alas sa kanilang negosasyon. Isinasaisip iyon, sadyang nagkunwari si Hanli na may nag-aalalang ekspresyon habang bumubulalas, hindi ba't ibig sabihin niyan ay itinaya namin ang aming mga buhay para sa wala? Huwag kayong magpanik. Matagal-tagal na rin akong nakakulong dito, at sa panahong ito, nagawa kong maunawaan ng mabuti ang mga Baleful Cleansing Pond na ito. Kung tutulungan ko kayong tiisin ang bahagi ng kanilang lakas, magagawa ninyong matagumpay na linisin ang inyong mga sarili mula sa Baleful Qi sa Azure Lightning Pond na ito. Gayunpaman, bilang kapalit, kailangan ninyo akong tulungang putulin ang mga tanikalang ito, ano sa tingin ninyo? Panukala ni Liu Qi. Iyan ang pinakamabuti. Kapag nalinis na kami sa Baleful Qi, magagawa naming i-maximize ang lakas ng Heavenly Fox Bloodform Saber, at hihigit din ang tsansa nating maputol ang tanikala, sagot ni Hanli na may kasamang ngiti. Bahagyang nagliwanag ang mga mata ni Shi Chuankong nang marinig ito, at isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Hindi ninyo kailangang maging masyadong maingat sa akin, ang intensyon ko naman talaga ay pumasok muna kayo sa Baleful Cleansing Pond bago ninyo ako tulungang putulin ang mga tanikalang ito. Ang mga loang ito ay lubhang mapanganib, ngunit hindi lamang nito kayang linisin ang inyong Baleful Qi, kaya rin itong patatagin ang inyong mga katawan upang itaas ang inyong mga cultivation base sa iba't ibang antas, humajekik si Patriarch Liu Qi. Sa puntong ito, nakapagpalit na si Fox 3 sa isang itim na robot, at hindi na niya pinansin ang kanyang sariling mga sugat habang nagpahayag, kung ganoon, huwag na nating patagilan pa ito. Hindi natin ito dapat madaliin. Uminom muna tayong lahat ng mga pil, saka mag-meditate ng 1 o 2 oras bago tayo pumasok sa Baleful Cleansing Pond, sabi ni Hanli habang umiling. Bahagyang nag-atubili si Fox 3 nang marinig ito, ngunit sa huli ay sumunod din. Dahil dito, ang 3 sa kanila ay umupo ng nakadekwatro bago uminom ng ilang pil. Para naman kay Weeping Soul, hindi niya kinatatakutan ang Baleful Qi dahil sa kanyang espesyal na pangangatawan, kaya natural na hindi niya kailangang pumasok sa Baleful Cleansing Pond. Kaya naman, nakatutok siya sa pagpapahinga at pagpapagaling habang nag-iisip sa kanyang sarili kung paano niya sasagutin si Yin Chengquan. Mabilis na lumipas ang 2 oras. Si Fox 3 ang unang nag-unat ng kanyang mga mata bago tumayo, at mabilis na sumunod sina Shi Chuankong at Hanli. Nakahiga si Liu Qi sa kahoy na cross habang sinasabi, sa 4 na lawa ng kidlat na ito, ang Azure ang may pinakamahinang lakas. Ngunit sapat na ito upang linisin ang Baleful Qi sa inyong mga katawan, kaya hindi ninyo na kailangang sumubok sa iba pang mga lawa. Tumango ang trio ni Hanli bilang tugon, habang si Weeping Soul naman ay nakatingin kay Hanli na may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Humakbang ang 3 patungo sa gilid ng Azure Lightning Pond.
Upang maiwasang maistorbo ang isa't isa, pumunta ang bawat isa sa kanila sa magkakaibang sulok ng lawa, saka tinitigan ang Asher na likido sa loob, ngunit wala sa kanila ang agad na humakbang papasok. Matapos maghintay ng isang sandali, huminga ng malalim si Hanli, saka nagsimulang humakbang patungo sa lawa. Gayunpaman, itinaas niya pa lamang ang kanyang paa nang bigla siyang huminto, saka ibinalik ang kanyang paa bago ikinaway ang isang mangga sa hangin. Nagpatawag ito ng isang pinto ng pilak na liwanag na patungo sa unang palapag ng kawayang gusali sa Flower Branch Domain. Kanina, si Immortal Lord Hotflame ay pinigilan ni Shi Chuankong at Fox tatlo, ngunit bigla siyang nagising, at tinawag niya si Hanli, maaari mo ba akong palabasin, kasamang The Wistly? Ikinagagalak kong makitang gising ka na muli at nasa tamang pag-iisip, kasamang The Wist Hotflame, sabi ni Hanli. Ang domain mo na ito ay kayang hamarang sa Baleful Chi, at may sapat na World's Origin Chi rito upang bigyan ako ng lakas, kaya nagawa kong makuha muli ang aking huwisyo. Ngunit pansamantala lamang ito, kaya nakipag-ugnayan agad ako sa iyo upang sabihin ang ilang mga bagay, sabi ni Immortal Lord Hotflame sa isang nagmamadaling tinig. Ano ang kailangan mong sabihin sa akin? Tanong ni Hanli. Isang nasasaktang mukha ang lumitaw kay Immortal Lord Hotflame, at isang bugzo ng Baleful Chi ang kumislap sa kanyang noo habang lumipat siya sa voice transmission at nagsabi, sa puntong ito, ang katawan ko ay masyadong kontaminado na ng Baleful Chi para pangarapin ko pa ang gumaling. Ngunit ayaw kong maging isang halimaw na walang isip, kaya gusto kong tapusin muna ang aking paghihirap at ihatid ako sa siklo ng reinkarnasyon. Puputulan na sana ni Hanli ang kanyang sinasabi nang magpatuloy ito, ang lahat ng aking kayamanan ay kinuha ng Tribong Infernal, at ang natitira na lamang ay ang bonded treasure sa aking katawan, na maaari mong makuha. Bago iyon, gusto ko ring ipasa sa iyo ang aking mga cultivation art. Ang ating True Mantra sect ay bumagsak na, ngunit ang pamana nito ay dapat magpatuloy. Kasamang The Wist Hotflame, sa kasalukuyan, nakarating na tayo sa mga Baleful Cleansing Pond, kung saan posibleng maalis ng isang tao ang Baleful Chi sa kanyang katawan, ngunit ang proseso ay lubhang mapanganib. Handa ka bang sumubok? Tanong ni Hanli. Talaga, mayroon bang paraan upang maalis ang Baleful Chi rito? Nagmamadaling tanong ni Immortal Lord Hotflame. Hindi kita pagsisinungalingan sa ganitong uri ng bagay. Ang mga Baleful Cleansing Pond ay totoo, ngunit ang panganib na kasama nito ay totoo rin, sagot ni Hanli. Siyempre ay susubukan ko, nagmamadaling sabi ni Immortal Lord Hotflame habang isang galak na mukha ang lumitaw sa kanya. Kasamang The Wist Chi, kasamang The Wist Fox tatlo, tawag ni Hanli habang lumingon sa dalawa, at mabilis na kinalas ng dalawa ang mga restriction sa katawan ni Immortal Lord Hotflame. Matapos sumuray-suray ni Immortal Lord Hotflame palabas ng domain, lumingon si Hanli kay Weeping Soul at nagtanong, Weeping Soul, kaya mo bang alisin ang mga restriction na itinanim ng Tribong Infernal sa kanyang katawan? Kaya ko iyon gawin, ngunit kung gagawin ko, ang Baleful Chi sa kanyang katawan ay maaaring sumabog at magdala sa kanya sa pagkabaliw muli, sagot ni Weeping Soul sa isang nag-aalinlangang paraan. Sige lang, ituloy mo. Kung mawawala ang aking huwisyo, mangyaring ihagis mo ako ng diretso sa Baleful Cleansing Pond, kasamang The Wistly. Kung mangyayari iyon, ipaubaya na lang natin ako sa mga kamay ng tadhana, sabi ni Immortal Lord Hotflame na may mapait na ngiti. Sige, kung ganoon, hindi na kita pipigilan, sabi ni Hanli. Salamat mga kasamang The Wist, sabi ni Immortal Lord Hotflame habang itinalap ang kanyang kamao sa isang pagsaludo kina Hanli at Weeping Soul. Binigyan ni Hanli si Weeping Soul ng isang bahagyang tango, at ang huli ay nagsimulang magtrabaho sa pag-alis ng mga restriction sa katawan ni Immortal Lord Hotflame. Sa simula, ang ekspresyon ni Immortal Lord Hotflame ay nanatiling halos walang pagbabago, ngunit hindi nagtagal ay naging baluktot ang kanyang mukha sa tindi ng sakit, at ang mga hibla ng Baleful Chi ay nagsimulang sumabog palabas ng kanyang katawan. Sa puntong ito, ang mga balintataw ni Immortal Lord Hotflame ay halos ganap na naging kulay abo, at na-realize ni Hanli na minaliit niya kung gaano katindi ang kontaminasyon ng Baleful Chi sa katawan ni Immortal Lord Hotflame. Sa isang pitik ng kanyang pulso, isang origin separation law chain ang dumula sa kanyang braso bago lumabas sa kanyang manggas. Sa mismong sandaling ito, pinagsama ni Weeping Soul ang kanyang mga palad sa isang kakaibang handsil bago idinikit ang kanyang mga kamay sa likod ni Immortal Lord Hotflame. Agad na nagpakawala ng isang mapurol na daing ang huli habang ang dugo ay umagos mula sa sulok ng kanyang mga labi. Agad-agad pagkatapos nyon, ang sunod-sunod na tunog ng pagkakalas at paglutong ay narinig mula sa lahat ng mga kasukasuan sa kanyang katawan, at tila ba bigla siyang tumangkad ng kalahating talampakan.
Bukod dito, ang siksik na Baleful Chi ay nagsimulang umikot sa kanyang buong katawan, at wala siyang kaibahan sa isang Grey Immortal. Kumunat ng mahigpit ang mga kilay ni Hanli nang makita ito, at makikialam na sana siya nang ang isang napakapaos na tinig ay narinig mula sa mga labi ni Immortal Lord Hot Flame. Ayos lang, kasamang The Weasley, kaya ko pa. Nagsimula siyang humakbang patungo sa isang sulok ng Azure Lightning Pond habang nagsasalita, saka tumalon sa lawa ng walang anumang pag-aalinlangan bago pa man magkaroon ng pagkakataon si Hanli na pigilan siya. Sa sandaling tumalon siya sa lawa, ang kidlat sa loob nito ay agad na nagsimulang umikot ng marahas, na tila isang palayok ng kumukulong mantika na kaitetapon lamang ng isang patak ng tubig, at ang hindi mabilang na malalakas na arko ng kidlat ay marahas na dumanas patungo sa kanya. Nagkunwari si Patriarch Liu Qi na may nag-aalalang mukha nang makita ito, ngunit sa katotohanan, wala siyang naramdaman kundi paghamak para kay Immortal Lord Hot Flame, na itinuring niya bilang isang hanggal na walang pag-iingat. Gayunpaman, agad siyang kumilos. Ipinalupot niya muli ang isang buntot sa Azure na tanikala bago ito hinayla patungo sa kanyang sarili. Marahas na nayandig ang lawa ng kidlat habang ang Azure na liwanag sa loob nito ay naging mas maliwanag, at ang hindi mabilang na arko ng kidlat ay nagsimulang dumaloy sa kahabaan ng tanikala patungo kay Liu Qi, na naglihis sa malaking bahagi ng panganib palayo kay Immortal Lord Hot Flame. Bigla na lang, lumingon si Liu Qi at ibinuko ang kanyang bibig upang magpakawala ng isang madilim na berdeng bola na halos kasing laki ng ulo ng tao, at naglabas ito ng isang berdeng light barrier na hamarang sa dumarating na mga arko ng Azure na kidlat. Ang mga arko ng Azure na kidlat ay nagpakawala ng isang mabangis na serye ng atake sa berdeng light barrier, ngunit hindi nila ito mapasok. At kahit na napakaraming kidlat ang nailihis palayo ni Liu Qi, ang kidlat na natira sa loob ng Baleful Cleansing Pond ay labis pa ring makapangyarihan. Kabanata 757 ng Asterisk A Record of a Mortal's Journey to Immortality, Immortal Realm. Kabanata 757, Pagpasok sa lawa. Sa loob ng lawa ng kidlat, ang mukha ni Immortal Lord Hot Flame ay naging baluktot sa tindi ng sakit habang nagpapakawala ng isang nakatitindig balahibong hiyaw. Lumingon si Hanli at ang iba pa upang matuklasan na ang mga haligi ng Azure na kidlat ay nagtitipon patungo kay Immortal Lord Hot Flame mula sa lahat ng direksyon bago direktang bumaon sa kanyang katawan, na nagbigay sa kanya ng anyo ng isang Azure na hedgehog. Ang kanyang buong katawan ay ganap na nababalot ng Azure na kidlat, at pira-piraso na ang kanyang mga roba, habang ang kanyang nakalantad na balat ay puno na rin ng mga bitik at marka ng sunog. Kasabay nito, ang lahat ng kanyang mga immortal acupoint ay kusa ng nagbukasan, at ang maliliit na arko ng kidlat ay pumapasok sa loob upang galugarin at guluhin ang Baleful Chi sa loob niyon. Walang pakialam ang Azure na kidlat kung kaya ba ng mga acupoint ni Immortal Lord Hot Flame na tiisin ang pagpasok ng lakas habang patuloy itong bumabaon ng mas malalim, at ang Baleful Chi naman ay umalsa upang lumaban dito. Gayunpaman, ang kidlat sa loang ito ay ang Bone Rinsing Golden Lightning, na siyang likas na kaaway ng Baleful Chi. Dahil dito, walang laban ng Baleful Chi at mabilis na naitaboy palabas ng mga immortal acupoint ni Immortal Lord Hot Flame. Ang hindi mabilang na usok ng itim na koi ay sabay-sabay na umaangat mula sa katawan ni Immortal Lord Hot Flame, na nagbigay sa kanya ng anyo ng isang hugis taong insensaryo, humanoid incense burner, na nagpakita ng isang napaka-interesanteng kaibahan sa nagwawalang lawa ng kidlat. Sa labis na kaluwagan ni Hanli, nakita niya na talagang tinutulungan sila ni Liu Qi na harapin ang lawa ng kidlat, kaya lumingon siya kina Shi Chuankong at Fox tatlo habang sinasabi, kulang tayo sa oras, kaya magsimula na rin tayo. Tumango ang dalawa bilang tugon, at papasok na sana sila sa lawa ng kidlat nang bigla silang makarinig ng isang paos at malalim na anggal. Lumingon ang tatlo upang matuklasan si Immortal Lord Hot Flame na nakatingala ang ulo at nakakuyom ang kamao patungo sa langit, na umuungal sa isang malahayop na paraan. Ang itim na Baleful Chi ay walang tigil na bumubulwak palabas sa lahat ng butas ng kanyang katawan, na nagkubli sa kanyang buong mukha at nagbigay dito ng malabong anyo. Gayunpaman, wala ng Baleful Chi na sumasabog palabas sa kanyang katawan, at ang mga matingkad na pulang bitik na naglalabas ng nakapapasong aura ay nagsimulang kumalat sa kanyang buong katawan. Bigla na lang siyang nagliyab sa apoy, at sa loob ng isang saglit, ang kanyang mga binti ay ganap na natupok at naging abo, na naging dahilan upang ang kanyang itaas na bahagi ng katawan ay bumagsak sa lawa ng kidlat. Agad na kumilos si Hanli nang makita ito. Pinaganya niya ang kanyang kakayahan na reversal through access habang humarurot patungo sa Baleful Cleansing Pond bago sumunggab upang abutin si Immortal Lord Hot Flame. Huwag mo nang sayangin ang lakas mo. Ang katawan niya ay puno na ng mga butas, at dahil wala na ang Baleful Chi,
walang paraan para matiis niya ang kidlat sa lawa, sabi ni Liuchi sa isang malamig na tinig. Hindi ito pinansin ni Hanli habang ibinaon ang kanyang mga braso sa lawa ng kidlat upang subukang suluhin si Immortal Lord Hot Flame. Sa sandaling pumasok ang kanyang mga braso sa lawa, ang hindi mabilang na arko ng Asher na kidlat ay agad na nagtipon upang durugan ang kanyang mga manggas. Isang bugzo ng napakagulong lakas ng kidlat ang sumabog sa kanyang katawan, at ang baleful chi sa kanyang sariling katawan ay halos sumabog sa ganap na kaguluhan sa mismong sandaling iyon. Agad na nagpakawala ng isang malakas na angle si Hanli habang pinaganya ang kanyang spirit refinement technique upang supulan ang mga marahas na udyok na umusbong sa kanyang puso, at kasabay nito, isang patong ng gintong kaliskis, golden scales, ang lumitaw sa kanyang dalawang braso. Gayunpaman, ang saglit na pagkaantalang ito ay naging huli na ang lahat, at ang buong katawan ni Immortal Lord Hot Flame ay ganap ng nadurog at naging abo. Itingala ni Hanli ang kanyang paningin bago sumubok na sunggaban ang nascent soul ni Immortal Lord Hot Flame, ngunit sa sandaling nawasak ang katawan nito, ang nakalantad nitong nascent soul ay sumabog din matapos tamaan ng ilang arko ng kidlat. Sa huli, isang hibla na lamang ng kanyang kaluluwa ang nagawang masalo ni Hanli. Ang lahat ng ito ay nangyari sa loob ng ilang segundo lamang, at sa oras na nakapag-react sina Fox 3 at Sichuan Kong sa nangyari, nagbalik na si Hanli sa kanila, saka ibinuko ang kanyang kamay na may seryosong ekspresyon. Nakalubog sa loob ng isang patong ng Asher na liwanag sa palad ng kanyang kamay ang isang napakaliit na figure na kumukurap-kurap na tila ba isang mahinang apoy ng kandila. Ipagpatawad mo, kasamang The West Hot Flame. Wala na akong magagawa pa para sa iyo, bumantong hininga si Hanli. Ang natitirang hibla ng kaluluwa ni Immortal Lord Hot Flame ay napakahina na kaya nagawa lamang nitong makipag-ugnayan kay Hanli sa pamamagitan ng isang espiritual na koneksyon, at nag-alo ito, huwag mong sisihin ang iyong sarili, kasamang The Wistly. Ito ang itinakda ng tadhana para sa akin. Ang fragment ng kaluluwa mo na ito ay masyadong mahina para mapanatili, at hindi magtatagal ay maglalaho rin ito. Kaya kung mayroon kang huling kahilingan, sabihin mo na sa akin ngayon, buntong hininga ni Hanli. Sa puntong ito, nalaman na natin ang dahilan sa pagbagsak ng True Montresec, at labis akong nahihiya sa aking master para humarap pa sa kanya, kaya wala na akong anumang ugnayan sa mundong ito. Sayang lamang at hindi na ako makababalik sa Leisure Valley. Sinasamba ko kung ang fragment ng kaluluwa kong ito ay makapapasok sa siklo ng reinkarnasyon at makababalik bilang si Immortal Lord Hot Flame balang araw, buntong hininga ni Immortal Lord Hot Flame na may mapait na ngiti. Ang Heavenly daw ay kumikilos sa pabago-bago at mahiwagang paraan, kaya palaging may pagkakataon, sagot ni Hanli. Iiwan ko sana ang aking bonded treasure sa iyo, ngunit ang lawa ng kidlat ay napakalakas at pinuksa ang lahat, kaya ito na lamang ang tanging maiiwan ko sa iyo. Habang humihina ang tinig ng fragment ng kaluluwa, ang mga pag-alon nito ay unti-unti ring naglaho. Sa huli, ang fragment ng kaluluwa ay naging isang napakaliit na tuldok ng pulang-pula na liwanag, crimson light na pumasok sa noo glabella ni Hanli. Nakaramdam si Hanli ng isang bugzo ng init sa kanyang kamalayan, at natuklasan niya na ang isang sipi ng pulang teksto ay lumitaw sa kanyang isipan. Ito ang asterisk time severing flowing fire tome, na walang iba kundi ang fire attribute cultivation art na ipinamana ng flowing fire palace ng True Montresec. Nakatayo si Hanli sa isang tulalang paraan kasunod ng pagpanaw ni Immortal Lord Hot Flame, at walang sinabi sina Fox 3 o Sichuan Kong. Ilang sandali pa, tila nagbalik na sa sarili si Hanli. Pinagkustos niya ang kanyang mga kamay, saka sumulyap sa mga sugat sa kanyang braso na idinulot ng Asher na kidlat habang nagpakawala ng isang bahagyang buntong hininga. Pumasok na tayo, sabi niya. Isang nag-aalinlangang mukha ang lumitaw sa mga mata ni Sichuan Kong matapos masaksihan ang sinapit ni Immortal Lord Hot Flame, ngunit lumilipad na si Hanli patungo sa isang sulok ng Asher Lightning Pond, kaya hindi na siya nag-atubili pa at sumunod na rin. Muli, tinangay ni Liuchi ang Asher na tanikala gamit ang isa sa kanyang mga duntot upang hihijin ang malaking bahagi ng Asher na kidlat sa kanyang sarili. Sa oras na bumaba si Hanli sa lawa ng kidlat, mas hindi na ito mapanganib kumpara kanina. Sa pagpasok sa lawa, unang naramdaman ni Hanli ang isang manhid at makating pakiramdam, ngunit agad itong sinundan ng isang matindi at nakapapasong sakit. Tila ba may hindi mabilang na nagbabagang bakal na idinidiit sa kanyang balat ng sabay-sabay, na halos sumunog sa kanyang balat at laman. Nagawa niyang supulan ang kanyang hiyaw ng matinding sakit, ngunit isang mapurol na daing pa rin ang nakawala sa kanyang mga labi. Gayunpaman, dalawang nakatitindig balahibong hiyaw ang sabay na umalangaw-ngaw mula sa dalawa pang sulok ng lawa ng kidlat, kung saan si Fox 3 ang partikular na sumisigaw ng napakalakas.
Nagtadyas ng mahigpit ang mga ngipin ni Hanli habang ang malamig na pawis ay umaagos sa kanyang noo. Kailangan niyang tiisin ang matinding sakit habang sinusupil ang udyok na harangan ang pagpasok ng Asher na kidlat. Alam niya na sa pamamagitan lamang ng pagpapahintulot sa mas maraming kidlat na pumasok sa kanyang katawan niya mapupuksa ang Baleful Chi sa kanyang mga immortal acupoint sa lalong madaling panahon. Pagkaraan lamang ng ilang segundo, ang kanyang balat ay naging matingkad na pula, at ang hindi mabilang na mga ugat ay bumukol sa ilalim ng balat. Ngunit hindi tulad ng nangyari kay Immortal Lord Hot Flame, ang kanyang balat ay nagawang manatiling buo. Alam ni Hanli na ito ay salamat sa kanyang pag-eensayo ng Asterisk Great Universe Origin Arts, at nagagawa niya lamang harapin ng maayos ang Asher na kidlat dahil sa kanyang pambihirang pisikal na pangangatawan. Ang mga sibat ng kidlat ay patuloy na humahampas sa kanyang katawan na tila mga tunay na sibat, at ang mga arko ng kidlat ay nagsimulang bumaon sa kanyang balat bago tuluyang pumasok sa kanyang mga immortal acupoint. Ang mga immortal acupoint sa kanyang katawan ay sunod-sunod na nagbukasan, at ang mga hibla ng itim na Baleful Chi ay nagsimula ring umangat mula sa kanyang katawan, ngunit sa mas mabagal na bilis kumpara sa nakita kay Immortal Lord Hot Flame. Sa sandaling ito, si Weeping Soul ay nakatayo malapit sa lawa ng kidlat, na nakatingin kay Hanli na may nag-aalalang tingin sa kanyang mga mata. Hindi mo kailangang mag-alala para sa kanya. Ang mabagal na bilis ng paglabas ng Baleful Chi ay hindi masamang bagay, ipinapakita nito na kaya niya pang kontrolin ang antas ng pagbubukas ng kanyang mga acupoint, hindi katulad ng nauna sa kanya, sabi ni Liu Chi. Tumanggaw lamang ng tahimik si Weeping Soul bilang tugon. Pagkatapos ay ibinaling ni Liu Chi ang kanyang paningin kay Fox 3, na labis na pinagpapawisan habang nagtatadyas ang mga ngipin at nakapikit ng mahigpit ang mga mata. Ang bilis ng pagbulwak ng Baleful Chi mula sa kanyang katawan ay malinaw na mas mabilis kaysa kay Hanli, ngunit mas kaunti ang Baleful Chi na lumalabas sa kanyang mga acupoint kumpara kay Hanli o maging kay Shi Chuankong. Sina Hanli at Shi Chuankong ay kapwa nakikipaglaban sa kanilang Baleful Decay, kaya mayroon na silang malaking halaga ng naipong Baleful Chi sa kanilang mga katawan bukod pa sa pagpasok ng Baleful Chi mula sa labas. Sa kabaligtaran, si Fox 3 ay isa ng High Zenith Stage Jade Immortal, kaya ang kailangan niya lang ilabas ay ang panlabas na Baleful Chi na nakapasok sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang kanyang pisikal na pangangatawan ay mas mababa rin kumpara kina Hanli at Shi Chuankong kung kaya't labis ang kanyang paghihirap. Sa kabilang panig naman ng lawa, ang Baleful Chi ay marahas na bumubulwak mula sa katawan ni Shi Chuankong kasabay ng mga hibla ng itim na Devilish Chi. Sa ilalim ng kanyang kulot at puting buhok, ang kanyang mga tampok na mukha ay naging baluktot na sa tindi ng sakit. Ang kanyang mga ngipin ay naging mga pangil na hindi pantay, habang ang laway ay tumutulo mula sa mga sulok ng kanyang bibig, at ang mga itim na kaliskis ay lumitaw sa kanyang katawan habang nahihirapan siyang pigilan ang kanyang tunay na anyong demonyo, true devilish form. Kabanata 758 ng Asterisk A Record of a Mortal's Journey to Immortality, Immortal Realm. Kabanata 758, walang pagkabuo kung walang pagkasira. Kabaligtaran kay Fox 3, na natiling nakadilat ng malaki ang mga mata ni Shi Chuankong, at mataman siyang nakatitig kay Hanli sa kabilang panig ng Baleful Cleansing Pond. Sa puntong ito, ang balat ni Hanli ay naging matingkad na pula na ang kulay, maging ang kanyang mga mata, at may puting singaw na umaangat mula sa kanyang katawan kasabay ng itim na Baleful Chi, na nagpapakita sa kanya na tila ba niluluto ng buhay. Nag-uugnay ang itim at puting hamog habang ang dambuhalang mga arko ng Asher na kidlat ay sumasalanta sa katawan ni Hanli mula sa lahat ng direksyon sa gitna ng dumadagandong na mga kulog. Kahit na silang tatlo ay sabay na humakbang patungo sa Baleful Cleansing Pond, malinaw na si Hanli ang may pinakamaraming Baleful Chi sa kanyang katawan, kaya siya rin ang pinakatapos na naapektuhan ng lawa ng kidlat. Ang kidlat sa paligid niya ay nagwawala sa mas matinding kabangisan kumpara sa kalagayan ng dalawa pa. Gayun din, ang mga eksenang nagaganap sa loob ng kanyang katawan ay katulad ding kagilahilalas. Sa sandaling ito, ang bawat isa sa kanyang mga acupoint ay tila isang hangganang kuta na patuloy na inaatake ng Asher na kidlat sa lawa, at naramdaman niya na tila may mga bug zone ng malakas na hangin na humahagupit sa kanyang kamalayan, na tumatama sa kanya sa isang pakiramdam ng pagkalito at pagkabalisa. Kung hindi dahil sa kanyang pambihirang katatagan ng isip, ang kanyang kaluluwa ay malamang na sumuko na bago pa man ang kanyang katawan. Bahagyang sumangkit ang mga mata ni Liu Chi, at isang bakas ng pag-ayon ang kumislap sa kanyang mga mata nang makita ang kahangahangang ipinapakita ni Hanli. Gayunpaman, sa mismong sandaling ito, biglang sumabog si Hanli sa isang hindi mapigil na pag-ubo, na naging dahilan upang marahas na manginig ang kanyang katawan.
Ang bilis ng pagbulwak ng baleful chi mula sa kanyang mga acupoint ay agad na bumilis ng malaki, tila baha na rumisesa palabas ng isang nasirang dam. Dahil sa udyok ng tuminding paglabas ng baleful chi, ang nakapalibot na Asher na kidlat ay agad na naging mas marahas, na nagtipon mula sa lahat ng direksyon upang mabilis na paksain ang lahat ng baleful chi sa paligid ni Hanli. Kahit na napuksa na ang baleful chi, ang aura ni Hanli ay patuloy na nagiging mas malabo sa bawat segundo, habang ang dugo ay mabilis na dumadaloy patungo sa kanyang kulay abong mga balintataw. Ang matingkad na pulang liwanag ay nagtitipon mula sa lahat ng direksyon sa kanyang mga eyeballs, at malapit na nitong sakupin ang kabuuan ng kanyang mga mata sa lalong madaling panahon. Master! Tawag ni Weeping Soul sa isang nababahalang tinig nang makita ito. Napakalubhang kamalasan. Isipin na ang kanyang baleful decay ay babalik sa ganitong panahon. Bulong ni Liu Qi sa kanyang sarili habang nakakunot ang mga kilay. Isang mababang angle ang narinig mula sa kaibuturan ng lalamunan ni Hanli, at ang kanyang katawan ay marahas na nanginginig habang ang lahat ng kanyang mga kasukasuan ay nagsimulang maglagutukan ng malakas. Ang gintong liwanag ay walang tigil na kumikislap sa kanyang buong katawan, at ang mga patong ng gintong kaliskis ay patuloy na lumilitaw sa kanyang balat bago muling naglalaho sa isang pabalik-balik na siklo. Ang baleful chi sa kanyang katawan ay unti-unti nang lumalamang na kumokontrol sa kanya upang harangin ang kidlat sa baleful cleansing pond. Kung hindi niya mapapanatili ang kanyang huwisyo at susuko sa kontrol ng baleful chi, hindi na siya may iligtas pa. Sa ganitong takbo, walang paraan upang makabawi pa siya, sabi ni Liu Qi na may seryosong ekspresyon. Mas lalo pang nagdilim ang ekspresyon ni Weeping Soul nang marinig ito. Matapos ang isang maikling pag-aalinlangan, ikinaway niya ang isang kamay sa kanyang sariling noo, kung saan ang balat at laman doon ay naghiwalay upang magbunyag ng isang madilim na pulang demonyong mata, demonic eye. Iminumungkahi ko na huwag kang makialam dito. Ang prosesong ito ay medyo katulad ng Tribulation Transcendence kung saan ang panlabas na pakikialam ay maaaring magdulot ng sakuna. Kung makikialam ka ngayon, maaari mong maakit ang Asher na kidlat sa iyong sarili. Hindi ka lang mapapatay, ang baleful cleansing din ng iyong master ay mabibigo. Kahit na sa paanong paraan ay mabuhay siya, magiging isang halimaw na gray immortal na lamang siya na walang pag-iisip, malamig na bulyo ni Liu Qi. Isang nagtutunggalyang tingin ang lumitaw sa mga mata ni Weeping Soul nang marinig ito, ngunit sa huli, ipinikit niya ang kanyang demonyong mata habang humarap kay Liu Qi at nakiusap, pakiusap, iligtas ninyo ang aking master. Hindi ba't sinabi ko lang na ang panlabas na pakikialam ay magpapalala lamang sa sitwasyon? Gusto mo bang mabaigo ang kanyang baleful cleansing? Tanong ni Liu Qi sa isang malamig na tinig. Ngunit, kaya ko siyang pilit na itumba palabas ng lawa ng kidlat ngayon, ngunit ipinagpapalagay ko na tiyak na hindi iyon ang gusto niya. Ang panganib at gantimpala ay palaging magkasama sa landas ng cultivation. Sa pamamagitan lamang ng direktang pagharap sa kahirapan at pagkakaroon ng lakas ng loob na itaya ang lahat magkakaroon ng isang tao ng pagkakataon na maabot ang mga rurok na hindi kayang marating ng iba. Kahit na bago pa lang kaming magkakilala ng iyong master, masasabi ko na ang katatagan ng kanyang isip ay higit na mataas kaysa sa karaniwang tao, pagpapatuloy ni Liu Qi sa isang kalmadong paraan. Kinagat ni Weeping Soul ang kanyang sariling ibabang labi, saka pinilit ang kanyang sarili na umupong muli sa lupa, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling mahigpit na nakatutok kay Hanli. Huwag mo sana akong biguan. Napakaraming taon ko nang hinihintay ang pagkakataon na mapalaya, kung ang pagkakataong ito ay makalampas, malamang na makukulong na ako rito sa natitirang bahagi ng kawalang hanggan. Sa mismong sandaling ito, isang patong ng mapurol na dagandong ang narinig, at ang mga natanggal na bato ay nagsimulang maglaglagan mula sa mga nakapalibot na pader na bato. Ang baleful cleansing pond ay medyo hiwalay sa labas ng mundo, ngunit kahit na ganoon, ang mga patong ng dagandong ay naririnig pa ring walang tigil na umaalingaw-ngaw mula sa labas. Bakit patuloy itong nagiging mas malakas sa labas? Maaari kaya na may mas marami pang reinforcements ang dumarating mula sa Tribong Infernal, o ang matandang kapitbahay ko na iyon ay napalaya na. Kung ang taong iyon ay hindi matatapos sa kanyang baleful cleansing ng mas mabilis, ang mga bagay ay maaaring lumala ng napakabilis. Isinasaisip iyon, ibinuka ni Liu Qi ang kanyang bibig upang magpakawala ng isang bug zone ng itim na liwanag na agad na tumama sa berdeng butil. Marahas na nanginginig ang butil habang ang liwanag na sumasabog palabas nito ay agad na lumaki ng ilang beses, na umaakit sa mas marami pang Asher na kidlat mula sa lawa, sa gayo'y mas binabawasan ang presyon sa trio ni Hanli. Sa kanilang tatlo, si Fox tatlo ang may pinakakaunting baleful chi sa kanyang katawan, at ang kanyang sakit ay agad na nabawasan ng malaki.
Ang kanyang aura ay unti-unti ring naging mas matatag, at sa ganitong bilis, oras na lamang ang kailangan bago ang lahat ng baleful chi sa kanyang katawan ay maitaboy. Si Sichuan Kong ay mas mabuti na rin ang kalagayan kaysa kanina, ngunit hindi niya pinanggahasan na ibaba ang kanyang pag-iingat kahit kaunti. Kahit na ang kanyang baleful decay ay hindi bumalik, nasa isang napakapanganib na sitwasyon pa rin siya. Sa kabila ng pinakamahusay na pagsisikap ni Liu Qi, ang kondisyon ni Han Li ay malayo pa rin sa pagiging maayos. Bigla na lang, nagpakawala siya ng isang ligaw na angle, at ang mga guhit ng liwanag na may iba't ibang kulay ay lumipad palabas ng kanyang katawan bago bumuo ng isang serye ng tila totoong mga true spirit projection, kabilang ang Giant Mountain Ape, ang Kunpang, ang Rainbow Phoenix. Napaka-interesante. Kamangha-mangha na nagawa niyang mabuhay hanggang sa puntong ito na may napakaraming true spirit bloodline sa kanyang katawan, ngunit ang pagkakaroon ng ganoong magkakaibang bloodline ay hindi nangangahulugang isang magandang bagay. Sa sandaling ito, naramdaman ni Han Li na tila ang kanyang kamalayan ay naging isang larangan ng digmaan, at may mga dambuhalang alon na walang tigil na humahampas sa puting bundok na binuo ng Asterisk Imperial Peak Spirit Restriction Talisman. Marahas na nanginginig ang bundok habang nagpapakawala ito ng mga korona ng banayad na puting liwanag upang subukang pakalmayan ang magulong isip ni Han Li, ngunit ang mga puting koronang ito ay agad na nawawasak ng mga agresibong alon sa sandaling magtagpo sila. Kasabay nito, ang mga madidilim na ulap ay nagsisimula ng magtipon sa itaas ng kanyang kamalayan, at iyon ay isang malinaw na indikasyon ng labis na pagpasok ng baleful chi. Samantala, mas marami pang true spirit projection ang patuloy na lumilitaw sa paligid ng his katawan, at ang kanyang mga kalamnan ay kusa ng bumubukol. Ang kanyang mga braso ay nagbago patungo sa mga braso ng Giant Mountain Ape, isang Xuanwu turtle shell ang nagsisimula ng lumitaw sa kanyang dibdib, at ang mga balahibo ng buntot ng Rainbow Phoenix ay lumalabas sa likuran niya. Ang ekspresyon ni Liu Qi ay sa wakas ay bahagyang nagbago nang makita ito. Dahil sa kanyang malawak na karanasan bilang isang Dao ancestor, ang kanyang kasalukuyang pagtasa kay Han Li ay dulo na siya ng kanyang lakas, at kapwa ang kanyang katawan at kaluluwa ay nasa bingit na ng pagkawasak. Nababahala siya na sa ganitong bilis, hindi lamang tumatakbo si Han Li sa panganib na mawala ng huwisyo, maging ang kanyang katawan ay maaaring sumabog sa mismong sandaling iyon. Bilang may-ari ng Heavenly Fox Bloodform Saber, kailangang mabuhay ni Han Li para mapalaya si Liu Qi. Eksakto habang isinasaalang-alang niya na pilit na itumba si Han Li palabas ng lawa ng kidlat, ang isang bug zone ng kakaibang pagbabago sa lakas, energy fluctuations, ay biglang umangat mula sa loob ng kanyang katawan. Sa loob ng kanyang kamalayan, isang gintong nascent soul ang kasalukuyang nakaupo ng nakadekwatro at nakapikit ang mga mata habang gumagawa ng isang kakaibang hand seal. Ang nascent soul ay hindi ibinuka ang bibig upang magsalita, ngunit ang malinaw na pag-awit chanting ay naririnig na umaalingaw-ngaw sa buong isip ni Han Li. Ang tunog ng pag-awit ay medyo mahina, ngunit napakalinaw din, na naririnig kahit sa ibabaw ng dagendong ng mga mabangis na alon. Inaawit ng nascent soul ang mantra para sa ikalimang antas ng Asterisk Spirit Refinement Technique. Sa simula, ang pag-awit ay napakabagal at medyo mahina, ngunit habang bumibilis ang pag-awit, ang tinig ng nascent soul ay tila nagkakaroon ng lakas. Sa paanong paraan, sa ganitong mapanganib na sitwasyon, nagawa ni Han Li na lagpasan ang bottleneck ng ikalimang antas ng Asterisk Spirit Refinement Technique, at ang mga bug zone ng dambuhalang espiritual na pandama, spiritual sense, ay rumarose sa kanyang isip, na nagpapakalma sa kaguluhan sa loob ng kanyang kamalayan. Ang baleful chi sa kanyang isip ay napilitang umurong dahil sa kanyang bagong natuklasang lakas, at ang pulang-pula na kulay ng kanyang mga mata ay nagsimulang maglaho, habang ang kanyang huwisyo ay nagbalik din. Ilang sandali pa, dahan-dahan siyang nagpakawala ng hangin, saka binawi ang lahat ng mga true spirit projection sa paligid niya. Naramdaman niya ang labis na pagkapagod, ngunit salamat na lamang, nagawa niyang pakalmayan ang kanyang baleful decay ng muli. Isang nagulat na mukha ang lumitaw sa mukha ni Liu Qi nang makita ito. Kabanata 759 ng Asterisk A Record of a Mortal's Journey to Immortality, Immortal Realm. Kabanata 759, ang pagputol sa tanikala. Humigit kumulang 15 minuto ang lumipas, at sa puntong ito, ang trio ni Han Li ay nagsisimula ng masanay sa sakit na idinudulot sa kanila ng Asher na kidlat. Gayunpaman, sa parehong pagkakataon, natuklasan nila na ang baleful chi na lumalabas sa kanilang mga acupoint ay hindi na kasing siksik ng dati, at ang bilis ng pagbulwak ay bumagal din ng malaki. Ito ay naging isang malaking kaluwagan para kina Fox 3 at Sichuan Kong, ngunit hindi man lang nabuhayan ng loob si Han Li dahil dito.
Hindi ito senyales na ang baleful chi sa kanyang katawan ay malapit ng ganap na maitaboy. Sa halip, ipinapakita lamang nito sa kanya na ang Azure Lightning Pond ay nagiging hindi na ganoon kaepektibo. Sa mismong sandaling ito, biglang nagpahayag si Liu Qi, sige, sapat na iyan. Ang bawat lawa ng kidlat ay may magkakaibang kakayahan sa paglilinis ng baleful chi, at iyan na ang hangganan ng maitutulong sa inyo ng Azure na loang ito. Kung magpapatuloy pa kayo, daranas lamang kayo ng mas maraming pinsala sa katawan para sa maliit na pakinabang. Hindi ba't sinabi ninyo na sapat na ang Azure Lightning Pond na ito upang makumplito ang aming baleful cleansing? Tanong ni Hanli na may bahagyang nakakunot na mga kilay. Paano ko ba malalaman na ang isang pares ng Golden Immortal na katulad ninyo ay may ganyan kakaraming baleful chi sa inyong mga katawan? Kayong dalawa ay tiyak na kumuha na ng hindi mabilang na buhay hanggang sa puntong ito ng inyong landa sa cultivation. Pag-ismid ni Liu Qi. Alam ni Hanli na mayroon nga siyang mas maraming baleful chi sa kanyang katawan kumpara sa karaniwang Golden Immortal, kaya tinanggap niya ang paliwanag na ito at lilipad na sana palabas ng lawa ng kidlat. Ngunit sa sandaling umangat siya sa hangin, ang Azure na kidlat ay kumapit sa kanya mula sa likuran at pilit siyang hinaila pabalik sa lawa. Sina Fox 3 at Shi Chuankong ay sumubok din na lumipad palabas ng lawa, ngunit nakaranas sila ng parehong problema. Ang baleful chi sa kanilang mga katawan ay hindi pa ganap na napapawi, kaya ang kidlat sa lawa ay likas pa ring umaatake sa kanila at tumatangging pakawalan sila. Agad na pinaganya ni Hanli ang kanyang kakayahang reversal through access, at bumaril siya palabas ng lawa na tila isang arko ng gintong kidlat, habang si Shi Chuankong naman ay lumabas din sa lawa gamit ang isang special secret technique. Dahil sa kanyang medyo mahinang pisikal na pangangatawan, si Fox 3 ang nagtamo ng pinakamalalang pinsala sa kanilang tatlo, at kahit na mayroon siyang high zenith stage cultivation base, siya ang pinakahuling nakalaya sa kanyang sarili mula sa lawa. Matapos lumapag sa lupa, ang tatlo sa kanila ay bahagyang naatras bago umupo ng nakadekwatro. Ang buong katawan ni Fox 3 ay sunog na maitim na at puno ng mga gilas, ngunit may isang natutuwang ngiti sa kanyang mukha. Agad siyang lumunok ng isang mabangong high zenith stage pill, at ang mga sugat sa buong katawan niya ay nagsimulang mabilis na gumaling sa bilis na nakikita ng normal na mata. May natutuwang mukha rin sa mukha ni Shi Chuankong, at uminom din siya ng isang pill, kung saan isang malaking ulap ng itim na hamog ang lumitaw upang balutin ang kanyang buong katawan. Ang mga roba ni Hanli ay pira-piraso na, at ang matingkad na pulang kulay ng kanyang balat ay tumangging maglaho. Nilapitan siya ni Weeping Soul upang magtanong tungkol sa kanyang kalagayan, at bilang tugon ay umiling lamang siya, na nagpapahiwatig na ayos lang siya. Sa halip na agad na uminom ng anumang pill, ipinikit niya ang kanyang mga mata upang magpahinga sandali, saka maingat na sinuri ang kanyang asterisk spirit refinement technique asterisk upang matuklasan na talagang nalagpasan niya ang kanyang nakaraang bottleneck. Sa puntong ito, hindi na magtatagal at makakamit niya na ang ganap na karunungan sa ikalimang antas. Pagkatapos yun, uminom din siya ng ilang pill, ngunit sina Hanli at ang iba pa ay nagising lahat mula sa kanilang meditasyon dahil kay Liu Qi pagkaraan lamang ng ilang minuto. Ipagpatawad ninyo ang aking pag-abala, ngunit wala na tayong gaanong oras. Si In Chengquan ay maaaring abala sa 3-region conference sa sandaling ito, ngunit hindi ibig sabihin yun na hindi siya magpapadala ng iba rito. At kapag nangyari iyon, magiging napakahirap na para sa inyo na makumplito ang inyong baleful cleansing, sabi ni Liu Qi. Tunay nga, wala na tayong gaanong oras, sagot ni Hanli na may kasamang tango. Si Liu San ay nasa high zenith stage na, kaya hindi niya na kailangan ng karagdagang paglilinis. Ngunit ang natitirang baleful chi sa inyong mga katawan ay nagtatago ng mas malalim sa inyong mga immortal acupoint at maaari lamang linisin ng mas makapangyarihang purple lightning pond. Iyon ay magiging isang proseso na kumakain ng oras, kaya huwag na nating itapon ang natitirang sandali, sabi ni Liu Qi habang sumusulyap ng may kahulugan kay Hanli. Likas na alam ni Hanli kung ano ang ibig sabihin ng tingin na iyon, at sinabi niya, walang kailangang madaliin. Ayon sa ating kasunduan, kailangan kitang palayain mula sa mga tanikalang ito bilang kapalit ng iyong tulong. Kahit na ang aking baleful chi ay hindi pa ganap na nalilinis, dapat ko pa ring putulin ang isa sa mga tanikalang ito bilang tanda ng mabuting kalooban. Tumanggaw si Liu Qi na may nasisiyahang ekspresyon nang makita ito. Walang naging pagtutol si Shi Chuankong, at si Fox 3 naman ay likas na sabik na tumulong. Kaya ang kailangan lang ay sabay-sabay nating itanim ang ating lakas sa espada. Tanong ni Hanli habang ibinaligtad ang isang kamay upang ipatawag ang asterisk Heavenly Fox Bloodform Saber. Isang banayad na kakaibang tingin ang kumislap sa mga mata ni Liu Qi habang tinatitigan ang espada,
at sumagot siya, isang dambuhalang halaga ng immortal spiritual power ang kakailanganin upang mailabas ang buong lakas ng isang third-grade immortal treasure, kaya huwag kayong magpigil. Kung hindi, kapag nabigo kayong putulin ang tanikala sa isang hampas, may napakalaking tsansa na tamaan kayo ng ganti, backlash, mula sa tanikala, na magiging napakasakit para sa ating lahat. Tinitiyak kong gagawin ko ang aking makakaya, pangako ni Fox 3. Makaaasa kayo, Senyor, alam ko na hindi ito ang panahon para magpigil, pagtiyak din ni Shi Chuan-kong. Para naman kay Hanli, nanatili siyang tahimik habang bumaling kay Weeping Soul na may kasamang tango. Matapos ang isang sandali upang ihanda ang kanilang mga sarili, hinawakan ni Hanli ang puluhan ng espada, habang ang lahat ay pumosisyon sa likuran niya. Kasamang Dawis Chi. Matapos hawakan ang puluhan ng Asterisk Heavenly Fox Bloodform Saber Asterisk gamit ang dalawang kamay, sinimulan ni Hanli na subukang makipag-usap kay Shi Qinghao. Gayunpaman, wala siyang natanggap na tugon, at tila ba si Shi Qinghao ay pumasok sa isang hibernation. Kasamang Dawis Chi, alam ko na may nakaraan sa pagitan ninyo ni Patriarch Liu Qi, ngunit wala tayong pagpipilian kundi tulungan siya ngayon, kaya gusto kong ipahiram mo sa akin ang iyong lakas, paggigiit ni Hanli sa pamamagitan ng kanilang espiritual na koneksyon, ngunit muli, wala siyang nakuha na sagot. Bahagyang kumunat ang mga kilay ni Hanli, at hindi na siya nag-aksaya pa ng oras habang hinangpitan ang kanyang hawak sa Asterisk Heavenly Fox Bloodform Saber Asterisk bago itinalap ang kanyang immortal spiritual power dito. Ang lahat ng mga pattern sa talim ay nagsimulang magliwanag, at isang dambuhalang aura ang nagsimulang umalangaw mula sa espada. Sina Fox 3 at ang iba pa ay sabay-sabay na nagunat ng kanilang mga palad patungo kay Hanli upang itanim ang kanilang immortal spiritual power sa kanyang katawan. At kumilos siya bilang pinakasentro, na naglilipat ng lahat ng kanilang lakas patungo sa Asterisk Heavenly Fox Bloodform Saber. Isang mahinang tunog ng ugong ang narinig mula sa espada. Ang mga kamay ni Hanli ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan habang ang mga patong-patong na Crimson Saber projection ay lumilitaw. Ang aura na nagmumula sa espada ay mabilis ding lumaki, na mabilis na umabot sa isang hindi pa nakikitang antas. Ang mga kilay ni Hanli ay mahigpit na nakakunot, at sa harap ng aura ng espada, isang kakaibang pakiramdam ang umuusbong sa loob ng kanyang katawan, na tila ba kumukulo ang kanyang dugo. Ang aura ng espadang ito ay medyo kakaiba, at tila kaya nitong pukawin ang dugo at kakanyahan, blood and essence, ng isang tao upang lubos na mapataas ang kakayahan sa pakikipaglaban. Huwag kayong mabahala, tumutok lamang kayo sa inyong ginagawa, sabi ni Liu Qi. Sinuri ni Hanli ang kanyang sariling panloob na kondisyon upang matuklasan na wala ngang masamang epekto na nagaganap, at doon lamang siya ganap na tumutok sa pagtatanim ng kanyang immortal spiritual power sa espada. Sa pagpasok ng lakas, ang pulang-pula na liwanag na nagmumula sa espada ay naging mas maliwanag at mas masigla. Ang pulang-pula na liwanag ay lumitaw din sa mga mata ng dalawang ulo ng lobo, foxheads, sa espada. Nagpakawala ng isang malakas na angle si Hanli habang humakbang pasulong bago inihampas ang espada pababa gamit ang lahat ng kanyang lakas. Ang hindi mabilang na dambuhalang saber projection ay sumabog pasulong, na tumitama sa Asher na tanikala ng sunod-sunod. Isang serye ng metalikong kalansing ang umalangaw habang ang Asher na tanikala ay marahas na nayandig, at ang lahat ng mga rune na nakaukit doon ay agad na nagsimulang magliwanag na kasing liwanag ng araw. Ang Asher Lightning Pond ay agad na sumabog sa isang ganap na pagwawala, na bumubuo ng isang dambuhalang bola ng kidlat na humarurot ng diretso patungo kay Patriarch Liu Qi sa kahabaan ng Asher na tanikala. Gayunpaman, ang bola ng kidlat ay napatigil sa kanyang pagtakbo ng mga Crimson Saber projection, at ang dalawang lakas ay nagtunggali ng may dambuhalang kapangyarihan. Putulin mo, bilasan mo, angle ni Liu Qi. Sina Hanli at ang iba pa ay biglang nanginig, at ang immortal spiritual power sa kanilang mga katawan ay bumulwak ng marahas, na sumasabog patungo sa Asterisk Heavenly Fox Bloodform Saber Asterisk sa isang hindi mapigil na paraan. Ang pulang-pula na liwanag na nagmumula sa espada ay lalong nagliwanag, at ang mga Crimson Saber projection na binuo nito ay tila naging hindi mabilang na beses na mas mabigat habang unti-unting umuusad patungo sa bola ng kidlat. Isang bakas ng takot ang nagsimulang umusbong sa mga puso ni Hanli at ng iba pa. Sa ganitong takbo, ganap silang mauubusan ng immortal spiritual power bago pa man maputol ang tanikala. Sa mismong sandaling ito, ang mga ulo ng lobo sa Asterisk Heavenly Fox Bloodform Saber Asterisk ay nagliwanag, at isang dambuhalang Crimson Fox projection ang biglang lumitaw. Pagkatapos ay sumugod ito pasulong bago sumanib sa mga Crimson Saber projection, na agad na nagbigay sa kanila ng dambuhalang lakas.
Isang umaalingaw-ngaw na pagsabog ang narinig habang ang bola ng kidlat ay marahas na sumabog, na sinundan ng isang guhit ng pulang-pula na liwanag na kumislap upang putulin ang Asher na tanikala. Ang tanikala ay bumagsak sa lupa, habang ang Asher na kidlat ay umurong pabalik sa lawa ng kidlat. Nagawa natin. Bulalas ni Fox tatlo na may natutuwang ekspresyon. Binawi ni Hanli ang espada, saka sinimulan itong suriin ng may mahigpit na nakakunot na mga kilay, na nagtataka kung bakit si Shi Qinghao ay sa huli ay nagpasya pa ring tulungan sila sa huling segundo. Para naman kay Shi Chuankong, pinagmamasdan niya rin ang espada ng tahimik na may nag-aalalang ekspresyon, na malinaw na medyo nayanig sa pilit na pagkawala ng immortal spiritual power kanina. Anong problema, Master? Tanong ni Weeping Soul. Wala. Kumusta ang iyong mga sugat? Tanong ni Hanli habang itinabi ang asterisk Heavenly Fox Bloodform Saber. Ayos lang ako, sagot ni Weeping Soul. Sa mismong sandaling ito, itingala ni Liu Qi ang kanyang ulo sa langit at humadjakik ng may labis na katuwaan sa paningin ng naputol na Asher na tanikala, na naging dahilan upang ang buong bulwagan ay bahagyang manginig. Salamat sa inyong lahat. Maglaan kayo ng oras upang mapunan muli ang inyong immortal spiritual power, saka magpatuloy sa inyong baleful cleansing, sabi niya matapos humupa ang kanyang pagtawa. Kabanata 760 ng Asterisk A Record of a Mortal's Journey to Immortality, Immortal Realm. Kabanata 760 ang avatar ng espiritual na pandama. Osiris City. Nagsimula na namang muli ang 3-region conference, ngunit dahil sa hindi inaasahang tagpo kanina, ang lahat ng mga pinuno ng rehiyon, regional monarchs, ay labis na nababahala, kaya naman ang kapaligiran ay medyo nagkakailangan. Bilang host ng komperensya, kailangang panatilihin ni Yin Chengquan ang kanyang magandang impresyon sa harap ng marami, kahit na ang totoo ay labis na ang kanyang pagkabalisa sa loob. Pinilit niya ang isang ngiti sa kanyang sariling mukha, at magsisimula na sana siyang magsalita nang ang isang kulay abong singsing sa kanyang kaliwang kalingkingan ay biglang humigpit ng kaunti. May 4 na marka ng magkakaibang kulay na nakaukit sa singsing, ang Asher, purple, silver, at gold, at sa mismong sandaling ito, ang Asher na marka ay biglang naglaho. Agad na naging matigas ang kanyang ngiti, habang ang mga ugat ay bumuukol sa kanyang noo, ngunit sa isang saglit lamang ay nagawa niya ring bawiin ang kanyang sarili. Sa kabila nito, ang maikling pagbabago sa kanyang ekspresyon ay hindi nakaligtas sa pansin ng sinuman, at itinaas ni Wang Fouyu ang isang kilay habang nagpapakita ng reaksyon, mukhang hindi mabuti ang iyong pakiramdam, pinunong Yin. Sobra ka ba sa pagtatrabaho nitong mga nakaraang araw? Ayos lang ako. Muli, nais ko kayong pasalamatan sa pagtungo ninyo rito, sagot ni Yin Chengquan. Hindi mo kailangang magpasalamat sa amin, pinunong Yin. Ang magiging resulta ng komperensyang ito ay may direktang epekto sa kinabukasan ng Grey Realm, kaya tama lamang na kaming lahat ay narito upang dumalo, nakangiting sabi ni Xiao Buya. At saka, ano nga ba ang nangyari sa Soul Cleansing Area? Bakit hindi mo sabihin sa lahat, pinunong Yin? Tanong naman ni Wang Fouyu. Sa puntong ito, ang ekspresyon ni Yin Chengquan ay ganap nang nagbalik sa normal, at sumagot siya, isa lamang itong maliit na insidente na hindi nakarapat-dapat pang ibahagi, ipagpatuloy na natin ang komperensya. Ngayon ang unang araw ng pagpapasya. Matapos ang nakaraang ilang araw ng talakayan, natitiyak ko na nakapili na kayo ng inyong mga pasya, kaya sabay-sabay nating ipahayag ang ating mga ideya upang marinig ng lahat. Sumulyap si Wang Fouyu kay Xiao Buya, na nagkataong nakatingin din sa kanya sa sandaling iyon, at ang dalawa ay nagpalitan ng nagdududad na tingin. Eksakto habang humuhupa ang tinig ni Yin Chengquan, isang kulay abong pendant na yari sa jade na nakatago sa loob ng kanyang roba ang tahimik na nadoraj. Tuldok. Sa loob ng isang malawak na bulwagan sa Osiris City. Mukha itong isang bulwagan para sa mga panauhin na pinalamutian ng ilang pino at sinaunang muebles, at ang buong bulwagan ay nababalutan sa loob ng isang kulay abong proteksyon ng liwanag, light barrier. Dalawang figure ang nakaupo ng magkaharap sa gitna ng bulwagan. Ang isa sa kanila ay si Feng Qingshui, ang matandang lalaki mula sa Heavenly Court, habang ang isa naman ay kamukhang kamukha ni Yin Chengquan. Gayunpaman, ang Yin Chengquan na ito ay mukhang medyo malabo at walang laman, at tila ba wala siyang totoong pisikal na katawan. Bigla na lang, isang bagzo ng kulay abong liwanag ang kumislap sa buong katawan ni Yin Chengquan, at ang kanyang ekspresyon ay agad na nagdilim ng malaki. May problema ba, kasamang dawis Yin? Wala naman akong ibang ginagawa kundi mag-aksaya ng oras sa pag-upo rito at pag-inom ng tsaa. Kung nakaranas ka ng anumang rurok ng suliranin, akagagalit kong tumulong.
Ang avatar ng espiritual na pandama, spiritual sense avatar, mong ito ay limitado ang lakas, kaya maaaring hindi ito makagawa ng marami, sabi ni Feng Qingshui habang ibinababa ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay. Salamat sa iyong pag-aalala, kasamang Daoist Feng, ngunit sa ngayon, ang lahat ay kontrolado ko pa, kaya hindi ko na muna kayo aabalahin, sagot ni Yin Chengquan. Kasamang Daoist Yin, tayo ay magkakampi na lumalaban para sa iisang layunin sa sandaling ito, bakit kailangan mo pang maging labis na maingat sa akin? Tanong ni Feng Qingshui habang ang kanyang mga kilay ay bahagyang kumunat sa kawalan ng kasiyahan. Sasabihin ko sa iyo kung kailangan ko ang iyong tulong, ngunit bago iyon, pakiusap ay manatili ka muna rito, sagot ni Yin Chengquan sa isang malamig na paraan, saka biglang naglaho sa pwesto. Agad pagkatapos nyon, ang kulay abong proteksyon ng liwanag sa paligid ng bulwagan ay agad na naging ilang beses na mas makapal. Isang malamig na tingin ang kumislap sa mukha ni Feng Qingshui nang makita ito, at binuhat niya ang kanyang tasa ng tsaa na may kasamang malalim na pag-iisip. Tuldok 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 tuldok. Sa mga baleful cleansing pond, sina Han Li at ang iba pa ay nagninilay-nilay sa pwesto matapos putulin ang asher na tanikala ng kidlat. Samantala, si Liu Qi ay gumagawa ng isang hand seal habang nakapikit ang mga mata at bumibigkas ng isang aura sayon sa dambuhalang krus, na tila may inihahandang bagay. Mula nang maputol ang asher na tanikala ng kidlat, ang kanyang aura ay dambuhalang tumaas. Sa mismong sandaling ito, biglang nagbukas ang kanyang mga mata habang ibinaling ang kanyang paningin sa isang partikular na direksyon. Bigla na lang, isang manipis na patong ng liwanag ang lumitaw mula sa pader na bato doon, na agad na sinundan ng maraming bilog ng mga ron na nagsimulang umikot ng napakabilis. Pagkatapos yun, isang malabong kulay abong figure ang unti-unting lumabas, na mukhang medyo baluktot at walang laman. Agad na napatayo sa kanilang mga paa sina Han Li at ang iba pa nang makita ito, habang si Weeping Soul naman ay bahagyang ng inag habang bumubulalas, Master. Bahagyang lumaktaw ang tibok ng puso ni Han Li nang marinig ito, at nagtanong sa isang mababang tinig, Weeping Soul, ito ba si Yin Chengquan? Bago pa man magkaroon ng pagkakataon si Weeping Soul na sumagot, ang kulay abong figure ay biglang ibinaling ang kanyang tingin kina Han Li at sa iba pa. Agad na naramdaman ni Han Li na pansamantalang nagdilim ang kanyang paningin habang ang isang bugzo ng dambuhalang lakas ay sumabog sa kanyang isip. Ang puting bundok na binuo ng Asterisk Imperial Peak Spirit Restriction Talisman Asterisk ay marahas na nayandig bago agad na nadorog. Naramdaman niya na tila ba ang kanyang kaluluwa ay malapit ng mawasak sa mga dugtungan nito, at halos mawalan siya ng malay sa mismong pwesto. Nagmamadaling pinaganya ni Han Li ang kanyang Asterisk Spirit Refinement Technique, at ang kanyang espiritual na pandama ay nagawang pasukuan ang kaguluhan sa kanyang kaluluwa. Salamat na lamang at gumawa siya ng dambuhalang hakbang sa Asterisk Spirit Refinement Technique Asterisk kanina, at ang kanyang bagong natuklasang espiritual na pandama ay nagawang bahagyang protektahan ang kanyang kaluluwa. Kasabay nito, isang serye ng mga tanikala ng espiritual na pandama, spiritual sense chains, ang lumitaw sa harap niya, saka nag-ugnay upang bumuo ng isang malaking lambat para harangin ang bugzo ng invisible na lakas. Gayunpaman, ang dumarating na lakas ay lubhang napakalakas, at nagawa nitong sumabog sa kanyang isip sa pamamagitan ng lambat ng mga tanikala. Umalangaw-ngaw ang isip ni Han Li habang napaatras siya sa paghakbang na hindi magawang patatagin ang sarili. Si Shi Chuankong ay marahas ding ng inig habang ang dugo ay bumulwak palabas ng kanyang bibig, at ang kanyang kutis ay agad na naging maputlang mapotla na tila patay. Bigla na lang, isang maliit na pilak na lock ang lumitaw sa itaas ng kanyang ulo sa gitna ng isang kislap ng pilak na liwanag, at pinrotektahan nito ang kanyang ulo habang lumilipad siya pabalik sa pag-atres. Gayunpaman, ang maliit na lock ay marahas na ng inag pagkatapos yun, at isang bitek ang lumitaw sa ibabaw nito, habang ang pilak na liwanag na nagmumula doon ay mabilis na nagdilim. Isang nababahalang mukha ang lumitaw sa mukha ni Shi Chuankong habang ibinubuka ang kanyang bibig upang maglabas ng isang bola ng blood essence patungo sa lock habang gumagawa ng mabilis na serye ng mga hand seal. Ang liwanag na nagmumula sa lock ay bahagyang nagliwanag upang magpatuloy sa pagprotekta sa kanyang ulo, ngunit kumukurap-kurap ito ng walang katiyakan, na mukhang maaari itong mamatay sa anumang sandali. Sa kanilang tatlo, si Fox tatlo ang may pinakamabilis na reaksyon. Mabilis siyang umurong sa pag-atres sa sandaling ibinaling ni Yin Chengquan ang kanyang tingin patungo sa kanila. Kasabay nito, isang serye ng mga puting talisman ang lumipad palabas ng kanyang mga manggas, na bumubuo ng mga patong-patong na semi-transparent na puting proteksyon ng liwanag sa harap niya. Sa isang kisap mata, 12-12 ng mga proteksyon ng liwanag na ito ang naitayo, ngunit binuo pa lamang ang mga ito ng ganap na maduraj ang mga ito.
Mahigpit na kumunat ang mga kilay ni Fox Tatlo habang patuloy niyang ikinakaway ang kanyang mga mangga sa hangin, na agad na nagpapakawala ng 12-dosenang marami pang parehong puting talisman. Isang puting proteksyon ng liwanag ang lumitaw sa harap niya ng sunod-sunod bago muling nawasak, sa pagkakataong ito ay mas mabilis pa kaysa kanina. Bilang resulta, si Fox Tatlong ay napilitang umundar atras ng mas mabilis din. Sa kanilang apat, si Whipping Soul lamang ang tanging hindi inaatake, at nakatayo siya sa isang tabi na may nagtutunggalyang ekspresyon sa mukha. Sa mismong sandaling ito, ang natutuwang tinig ni Liu Qi ay biglang umalangaw-ngaw. Yin Chengquan, sa wakas ay nagpadala ka rin ng isang avatar ng iyong espiritual na pandama. Gayunpaman, natatakot ako na huli na ang lahat para sa iyo. Ang mga soundwave mula sa kanyang tinig ay bumuo ng isang harang sa harap ng trio ni Han Li, at ang espasyo sa harap nila ay biglang marahas na ng inig, kung saan isang serye ng mga spatial rift ang lumabas kasunod nyon. Ang buong bulwagan ay nagsimulang gumuho na tila ba tinamaan ng isang lindol, at isang serye ng mga bitik ang lumitaw sa mga nakapalibot na pader na bato. Ang dambuhalang presyon na dinaranas ng trio ni Han Li ay agad na nabawasan, at napaatras sila ng ilang hakbang pa bago tuluyang nagawang patatagin ang kanilang mga sarili na may mga nababahalang mukha sa kanilang mga mukha. Isang bugzo ng nanganganinag na liwanag ang kumislap sa noo ni Liu Qi, sa kabumuo ng isang nakaroba ng kulay abo na nasa gitnang edad na lalaki na may sinturon na yari sa balahibo ng lobo sa kanyang baywang. Ang lalaki ay nakatayo sa harap ng trio ni Han Li habang ang kanyang mga kamay ay magkahawak sa kanyang likuran, na nagpapakita ng isang kagila-hilalas na aura. Yin Chengquan, marahil kung pumunta ka rito ng personal, wala akong kapangyarihan na makagawa ng anuman na may isang tanikala pa lang na napuputol. Ngunit nangarap ka ng gising kung iniisip mo na ang isang hamak na avatar ng iyong espiritual na pandama ay kayang sumupil sa akin. Malamig na humadjakik ang nasa gitnang edad na lalaki. Bahagyang nagdilim ang ekspresyon ni Yin Chengquan habang bumaling kay Whipping Soul at sinabi sa isang malamig na tinig, "Luoyer. Ang lakas ng loob mong dalhin ang mga dayuhang ito sa soul cleansing area. Hindi mo lang pinalaya ang Kun Hao, pinalaya mo rin si Liu Qi. Alam mo ba kung ganoon kalaking kaguluhan ang idinudulot mo para sa ating tribong infernal?" Bahagyang nanginig si Whipping Soul nang marinig ito, at isang guilt-ridden na tingin ang lumitaw sa kanyang mga mata habang sumusulyap kay Han Li at sinabi, "Ipagpatawad ninyo, Master. Gusto ko lang siyang dalhin rito upang malinis ang kanyang baleful chi, wala akong intensyon na pinsalin ang interes ng tribong infernal. Narito lang din siya upang linisin ang sarili sa baleful chi at walang intensyon na kalabanan ang tribong infernal. Kaya ikaw ang dating master ni Luoyer. Kung ganoon, maaari kitang patawarin para sa paglabag na ito. Maaari ka nang umalis," sabi ni Yin Chengquan habang bumaling kay Han Li bago biglang gumawa ng isang hand seal. Ang mga restriction sa batong pinto ng bulwagan ay dahan-dahan ding naghiwalay, na tila ba talagang intensyon niyang paalisin si Han Li. Isang mapag-isip na mukha ang lumitaw sa mukha ni Han Li nang makita ito, at tila ba talagang natutokso siya sa alok.